Nako, mga sangkay, eto na nga ba ang sinasabi ko? Ang Europe po ay napasok di umano ng Hamas at muntikan na pong atakihin. Hello, what's up mga sangkay? This is me once again, Sangkay Janjan. Kamusta po kayong lahat, especially yung mga solid sangkay dyan. Hello po. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, ito mismong pinapanood nyo. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, matik, gawin mo to. Sa baba ng video na to, meron po dyan subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood naman sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto mga sangkay, meron lamang po akong ipapagawa sa inyo. Sa Facebook lamang ito ha, kung kayo ay nanonood sa Facebook, madali lang to. Gawin nyo lamang to, kung ito mismong pinapanood nyo, may makikita kayong tatlong tuldok. Halimbawa itong video na to, ito mismong pinapanood nyo. May makikita kayong tatlong tuldok dyan, ayan po sa taas. Pindutin nyo lamang po yan, tapos may lalabas po dyan na Show More. Ngayon, pindutin nyo po yung Show More na plus. Okay, yan po, yung plus na yan. Tapos, after nyan, pindutin nyo po yung bell. Ayan po, makikita nyo yung bell. Katabi ng subscribe, pindutin nyo lamang po yan. Tapos, i-click nyo rin po yung all. Okay ba yun? So, ito na mga sangkay. Proceed na po tayo sa ating topic dahil nga po itong Europe di umano ay napasok nitong Hamas. Pambihira. Ito po yung balita mga sangkay. Tingnan po natin. German police have arrested 3 alleged members of Hamas here in Berlin on suspicion of planning attacks against Jews. Dutch police have arrested a 4th suspect in Rotterdam. German prosecutors say the alleged conspirators planned to bring weapons to Berlin to use in potential attacks against Jewish institutions in Europe. Grabe. Grabe talaga itong... Ito kung mayroon pa rin pong sumusuporta dyan sa Hamas na yan. Ayan po, tingnan nyo yung kanilang ginagawa. Nagpapang-abot na po doon sa iba't ibang mga bansa. Ano ang goal nila? Manggulo, mga sangkay. Biruin mo, napasok ang German, ang Europe. 4 po, mga sangkay, ang nabitbit ng otoridad. Hamas carried out the October 7th attacks against Israel and is classified by the EU and the United States as a terrorist organization. We can get more from our political correspondent Simon Young, who's following this breaking story. Welcome. Ang cool niya yung no? Napakahinhin magbalita. Welcome, Simon. What more can you tell us? Yeah, Phil, so as you said, 4 men arrested today, 3 in Berlin and 1 in the Dutch city of Rotterdam. And they're accused of being members of Hamas, which is, of course, a banned terrorist organization here. And they're also said to have close links with the Hamas military wing, the Al-Qassam Brigades. Now, grabe. Kaya mag-iingat po kayo, yung mga taga-suporta dyan na ginagamit pa yung Palestine. Diba? May mga ano pa sila, may hashtag pa Free Palestine. Pero yung totoo, hindi naman talaga Palestine yung kanilang sinusuportahan. Hamas. Kasi kung sinusuportahan po nila yung Palestine, kukundinahin po nila yung Hamas eh. Kasi Hamas ang dahilan kung bakit nagkakaganyan yan dyan sa Gaza. Pinagkampuhan ba naman yung ilalim ng lupa? E di warak-warak mga sangkay sa ibabaw. Damay po yung mga ginawa pong shield, yung Palestinians. What they're accused of specifically is preparing attacks, possibly against Jewish institutions, possibly Europe-wide. Ang unang goal, mga sangkay, atakihin yung Jewish institution. Pangalawa, mga sangkay, yung buong Europe. Ganyan po katindi itong plano nila, mga sangkay. As if naman, ganun lang kadali yun. And one of the men, a Lebanese citizen, is said to have been busy since spring of this year trying to locate a weapons cache somewhere in Europe that was previously laid down by Hamas. The other 3 men are said to have joined that search in October this year, and they were looking for these weapons with the intention of bringing them to Berlin to hold them ready and prepare these attacks. And I think it's... Grabe. Sabihin, nagre-ready na pala talaga sa isang malakihang pag-atake.
Pero lalakas ng loob, no? Ganyan sila ka-dedicated, guys. Gaya po ng sinabi ng anak ng Hamas, itong mga miyembro ng Hamas, sinanay po sila mga sangkay na yung kanilang buhay, wala na po silang pakialam. Kasi para sa kanila, sa kanilang paniniwala, if they die during that battle, o sa kanilang ginagawa, mga sangkay, mayroon po silang mayroon silang reward. Yan po yung kanilang paniniwala. Pero yun yung mga sangkay. Sa Christianity, bawal po yung mangganyan, di ba? Bawal ngayong magsalita ka na hindi maganda sa inyong kapwa eh. Ganyan po yung turo ni Jesus Christ. Pero itong mga taong to, mga sangkay, wala po talaga sila mga puso eh. Even sa kanilang buhay, hindi po nila mahal ang kanilang sariling buhay. Dahil handa po nilang gawin ang lahat para lamang po sa ideolohiya at para po sa pinaniwalaan nitong Hamas. Worth noting that if that information is correct, this would have predated the 7th of October attacks by Hamas in Israel. It seems that it was already, the efforts that these men were undertaking were already ongoing at that point. Right. Now, Hamas, of course, not known for carrying out attacks outside Israel and the Palestinian territories. So kaya nga, dapat magising na po yung United Nations. Makita po sana nila na Hamas ang dapat kondinahin, hindi po Israel. Bakit may mga nadadamay? Dahil nga po itong Hamas ayaw pa alisin yung mga naroon sa Gaza. At ang Hamas ginawa po nilang kampo, yung ilalim ng lupa, na ang ibabaw, andun po yung may mga university, may schools, hospitals, mga apartment, mga sangkay. So, busy area, yung ibabaw, maraming tao, nagkampuan sa ilalim. So, dapat makita po ito ng United Nations. So, is this a new strategy? Yan magandang tanong. Well, it does look to be different from what we know about Hamas previously. They've regarded Germany, at any rate, not really as a target country, and Hamas isn't known for carrying out attacks, for instance, against Western countries, unlike other Islamist groups like Al-Qaeda or IS. Previously, Hamas have been in Germany spreading propaganda and trying to collect donations. So if this information is correct that they were planning to carry out attacks in Germany or elsewhere in Europe, I think that would mark a sort of new low from the Hamas terrorist organization. Ganda ng ending niya, mga sangkay. Talagang binanggit na po yung Hamas terror organization. Kasi yan dapat ang maintindihan ng marami. And just imagine, if this Hamas won, kung itong Hamas manalo po sa digmaan, kaya nyo pa bang bumisita doon sa Israel? Kaya nyo pa bang gumala doon po sa Israel? Ay, nako po. Thank you for that, Simon. Simon Young, DW. Okay, guys. So, yan po ang balita, mga sangkay, no? Ayan po. 4 daw po itong Hamas. Ngayon, hawak na po ng otoridad. Ang plano po nila, atakihin po ng ang institution ng Jewish. Pambihira talaga. Ano po ang inyong opinion tungkol dito, mga sangkay? Just comment down below. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Ito po, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.